O mga kababayan, di ba may lumabas na bagong survey? Natabla na daw si VP Inday Sara Duterte at si Senator Raffy Tulfo. Parehong nasa number 1 daw mga kababayan sa presidential preference sa pagka-presidente sa 2028. Kaya ang tanong ng mga reporter mga kababayan, hindi po natin ito inaasahan na tanong ng mga reporter na posible ba daw magtatandem ito si VP Sara Duterte at si Tulfo? Dahil kung ninyo daw matatandaan na posible ba daw itong gawing bagong unit team? Dahil base daw sa survey mga kababayan na si Tulfo ay hawak daw ang Solid North. Buong Luzon mga kababayan, buong Visayas hawak daw ni Tulfo. Dahil, alam naman natin malakas daw si Tulfo dahil kahit saan lupalop ng daigdig ng Pilipinas ay mayroong issue ng kabit-kabit. Lahat ng issue ng kabit mga kababayan natalakay na ni Tulfo, kaya Solid North na kay Tulfo pati Visayas. Base sa survey At si VP Sara Duterte naman, Solid South sa Mindanao. Diyan lang daw nakakalamang si VP Sara. Kaya ang tanong ng reporter, baka pwede naman kayong magka-tandem na sa susunod na halalan. Ano kayong gusto nila? Si Tulfo ang presidente, si Sara ang VP na naman? Ewan lang, panoorin pa ninyo mga kababayan kung anong sagot ni VP Sara Duterte. Vice, latest survey po ng SW. SW pa SWS ba yun? Ewan na natin. Additional Tulfo at yung iba is kulila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandem ang Sara Tulfo in reaction to it? Magtandem si Sara at Tulfo? Hindi bagay. Ngayon pa lang sasabihin na natin hindi bagay. Gayon pa man, hindi natin desisyon yan. Anong desisyon yan ni Sara? At ewan lang natin na ambisyoso din yun si Tulfo Mukhang gusto rin talagang magpresidente mga kababayan. Pero pakinggan natin si VP Sara. Hindi ko pa iniisip yung 2020 dahil hindi ka pa iniisip. Maraming nangyayari araw-araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. May plano na si Sara kung anong gagawin, mga possibilities, pero mahirap na Mamaya na natin ideklara, baka makita ang ating mga baraha. Ganyan ang laro ng politika, di ba? Mga Tulfo dati, ayoko tumakbo, ayaw. Dahil nakikita nila effective mga kababayan Ang ginagawang pattern ng mga Tulfo ay yung tatay ni VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026. May 2 taon pa para mag-antay tayo. Pero sa tingin natin si Sara at si Tulfo talaga ang magbabanggaan mga kababayan dahil walang ibang viable na candidate ang oposisyon. Kaya nga, ang sabi, nililigawan daw nitong mga ngag-ngag mga kababayan ito si Tulfo dahil kapag mangyaring hindi matuloy ang kanilang charter change, wala silang manok na winnable. Sino ibabangga nila kay Sara? Si Tambaloslos? Si Amy? Diyos mio. Kaya naman mga kababayan, parang ang lambot ni Tulfo ngayon sa mga Marcos, di ba? Wala nga nangyari sa kanyang hearing sa PCSO. Sama-sama tayo maging milyonaryo. Diyan pa lang mga kababayan, red flag na yan kay Tulfo. The year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide. A year from 2027 na filing. 2026. December daw. So then, magic effect. Nagipi, sayang kayo nasugdan sa imong papa. Tanong ng reporter, VP Sara, sayang talaga yung naumpisahan ng inyong tatay. Tatay Digong, katong project na to, Mindanao Railway. Yung project ng Mindanao Railway na zero budget ni ngag-ngag mga kababayan. Nilipat lahat sa ayuda. Yung Mindanao Railway project mga kababayan, 82 billion lang ata. Hindi binadgetan dahil wala daw pera pero may pag-budget na mga kababayan. Almost 900 billion para sa ayuda. Mo na to'y paglaon sa taga Mindanao nga buuswag kung gulambo ang Mindanao pero gipahuno. Yun lang daw sana ang pag-asa ng Mindanao para lalong umunlad. Pero hindi pinondohan.
sa kasamtang administrasyon. Unsa imo? Ningagnag on kasalukuyang administrasyon. Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program. Yan ang hiling ni Sara kay Marcos, no? Makipagtandem ako sa iyo, solid North, solid South. Pero ituloy natin itong mga project ng build dahil buong Pilipinas ang nakikinabang nito eh. Hindi lang Mindanao Railway ang in-stop mga kababayan ha, pati railway doon sa lugar ni Lotang, Robredo. At ewan na natin yung subway, parang ang hina ng usad mga kababayan. Dahil sabi ni BBM sa kanyang SONA, ang kanila daw pag-usad sa railway ay sa subway is pailalim. Pakagagawa ng hukay, sabi ni dating Pangulong Digong. The previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang marami. Maraming build mga kababayan. Actually, walang big ticket infrastructure si Ngagngag dahil focus sa ayuda. Nakakain ba yung railway? Ganyan mga kababayan. Government part, no, na mga obligation. Buti na lang ayuda, tataas pa ang ratings namin dahil nabigyan namin ng 5,000. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya busog pa ang aming mga amuyong. Dahil pati sila na ayudahan. Masakit masakit. sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And actually mga kababayan, for your information, sinabi na ito ni Pantaleon Alvarez lahat ng mga big ticket projects sa Mindanao, whole Mindanao hindi lang sa Davao City, sila ay hindi na pinondohan. Yan ang ganti ni Ngagngag sa taga Mindanao dahil bagsak na ang rating niya doon eh. We are still hopeful na matutuloy yung mga build big ticket projects. Wala na. Mag-antay na lang tayo kay VP Sara. Bomboradio. Vice, good afternoon. Tapos yung mga project ni PRRD na natapos kay Ngagngag, nilagyan na lang ng pangalan. Ferdinand Jr. Yun. Pati yung fighter jet, nilagyan ng pangalan. Programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinanggalan ng pondo. Okay. So tuloy pa rin daw ang ayuda. Yan ang gusto nilang pilayan kay Sara mga kababayan dahil kompetensya siya kay Tamba eh. Si Tamba, bilyones ng binibigay ayuda, hindi pa rin umaangat ang ratings. Pero si Sara, kahit anong panira nila mga kababayan, andun pa rin sa taas. Paano na yan? Wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang kanila mga kababayan, assistance doon sa talagang nangangailangan. Kay Tamba kasi mga kababayan ay kasi kahit hindi humihingi, nagbibigay ng ayuda. Pati yung mga kasamahan nila mga kababayan na ayudahan. Ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa mga nangangailangan. Dapat ganyan talaga. Binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan mas importante. siya ng oportunidad para makapag-negosyo. Trabaho. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Iba kasi mag-isip ang ngayon mga kababayan eh. Admin. Akala nila pag nakabigay na ng ayuda, mayaman na ang tao. Diyos mio. Magkano ba binigay ninyo? Milyon? 5,000 lang? Tapos parang nag-expect kayo na yayaman na yung mga tao na bigyan nyo ng 5,000? Meron kaming ngayon na pinamimigay. Ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box
binibigay namin ito sa individuals in crisis. Ang daming nabibigay ni Sara, no, sa kanyang opisina. Samantalang limitado ang kanyang budget, mga kababayan. Marami sigurong nagdo-donate dito kay Sara o pinapadaan sa Office of the Vice President. Dahil maraming supporters, hindi kagaya ni Tamba, mga kababayan, na kailangan talaga kumuha sa kaba ng bayan para pamigay ng ayuda. Angkinin pa. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag o ayuda. Yung kung sino-sino na lang ang bibigyan, kahit hindi na vet, mga kababayan, hindi na suri talaga. Kailangan mo ba talaga ng ayuda? Ayun yan ni Sara. Yung talagang nangangailangan. Wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform, and it is in our budget na good governance is the key to Mas maganda yan. So, hindi ayuda ang ng ayuda yung problema ng mga tao, lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho, at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to develop to implement peace and development instead of development. Isa pa po sa ako ang kasi mas maganda yan, mga kababayan, yung talaga ang focus mo kung paano papaunlarin ang ating bayan at ang ating mga kababayan. Nang sa gayon, hindi na kailangang ayudahan. Hindi kagaya ngayon. Bahala na kayo sa buhay nyo. Walang proyekto, walang infrastructure. Ayudahan na lang namin kayo ng 5,000. Piling-pili pa, ha? Hindi pa lahat. Kuan ni aning mga ayuda kay mura basyag kana ganing Yung eto ng mga ayuda, mga kababayan, ay parang insulto. Sa kawadon. Parang insulto doon sa mga walang-wala. Sa taong murabag, wala man ka, 5,000 ray imuha. Na parang sinasabing, wala kang pera, andyan 5,000, okay na yan sa'yo. Manata, mura ginanap. Quit sa tayo. 5,000 lang katapat mo, wag ka na magreklamo. Para kay Sara, mga kababayan, parang insulto iyan. Sa pananaw nako, ang trabaho sa gobyerno, sa paningin doon ni Sara Duterte, ang trabaho ng gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ay para siguraduhin mayroong oportunidad ang mga tao kontra sa ang mga tao kaysa sa pagbibigay ng ayuda. Gani mo siya o dole out. Tamba, ngag-ngag, makinig kayo. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.